Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Bilyonaryo News Channel. Sabi, mag-asawang Diskaya from flood waters survivors, yung undoy, to bilyonaryo contractors. Diskaya's under scrutiny for flood control deals. Okay. So ito, mayroong article, may interview ang Bilyonaryo News Channel sa mag-asawang Diskaya. Napag-alaman dito na biktima pala sila ng undoy. Nung kasagsagang undoy, itong Sara Diskaya lumuluha, sumusuong sa hanggang baywang na baha. Ito, basahin ko yung kwento nila sa In a 2024 interview with Bilyonaryo News Channel. Sara and Curly Diskaya recounted their early struggles as small-time players in the construction industry after losing money to bid fees and lock-in cost for projects that never materialized. Bago kami nakarating sa ganitong klasing tagumpay, iba't ibang mga scammer muna ang dumating sa buhay namin. At ang sinabi sumali kami sa ganitong klasing bidding. Yan, ang kanilang Sara also remembered risking her family's last savings for a project that turned out to be a scam. Sabi sa amin, gawa na yung project. Tapos na yan, binayaran na namin yung contractor. Parang doon gumuho mundo namin kasi siyempre, yung last mong pera sinugal mo. She said, recalling how she borrowed money while trudging through waist-deep floodwaters noong Undoy, 2029. Sumuong sa baha. Kung saan-saan kami nangungutang, naglalakad ako ng panahon ng undoy para kumuha ng pinag-utangan namin. Tipong awang-awa ka sa sarili mo, nakakuha ka nga ng pera, tas naglalakad ka, tumutulo yung luha mo. Di ko alam paano makauwi kasi sobrang lalim na ng baha. Naglalakad ka kung saan-saan na lang para makawi. Yung pala, biktima sila ng baha. Ngayon, yumaman dahil sa baha. Their fortune suddenly changed after securing their first government contract for a school building. Dahan-dahan na namin nararamdaman na nagiging okay na kami financially, sabi ni Sara. When Bilyonaryo asked the couple about their current net worth, magkano na ang kanilang yaman, Curly replied with a chuckle, parang kapareho ng title ng istasyon nyo ng Bilyonaryo News Channel. Parang ganun lang din. Bilyonaryo nga talaga. What was once hailed as a tale of perseverance has now unraveled into a case study on how political patronage can pave the way to multi-billion peso contracts. So, yun na. Bilyonaryo nga kasi nga nakakalula yung 40 cars, luxury pa naman. May nabasa nga akong post na kahit daw si Henry C., yun ba yung may-ari ng SM? Baka wala silang ganyang kadami ng luxury cars. So, kung minsan, magpasalamat din tayo, may nabasa akong post, magpasalamat tayo kay Julius Babaw at Corina Sanchez dahil sa interview nila. Kasi nung in-interview nila, hindi pa masyadong pumutok ang problema sa flood control. So ngayon, wala na. Yung interview na yun na, parang to inspire. Kasi from rags to riches. Okay kung yung itong kwento ng mga Filipino-Chinese na bilyonaryo na ngayon, talagang nagdaan yan ng
nagdaan yan ng hirap. Yung nagtitinda-tinda lang sila ng mga bila-bilao, ganyan ang kanila. Nagsimula sa mahirap. Tapos, sa sipag lang sa negosyo, yan yumaman ang mga inchik. Walang ano yan, walang mga government contracts. Talagang, ano to? Pawis at, dugot pawis ang puhunan ng mga Pilipino, Chinese natin na yumaman. Yun ang mga nakaka-inspire. And then si Manny Pacquiao, ganon din, dugot pawis. Naging bilyonaryo na ngayon, sikat na sikat. Yun ang nakaka-inspire. Paano ka ma-inspire dito sa kwento ng mag-isawa? Yan ngayon ang i-glorify mo. Yan ang ituturo natin sa ating mga anak, mga apo, na pumasok kayo sa DPWH or any government agency. Ganon ang gawin nyo para yumaman kayo. Ganon ba yun? Wag na. Wag ka na lang maging mayaman ko. Ano. Okay, ano pa, yung... So, sila ngayon ang sentro ng controversy. Blue Ribbon Committee hearing. Kailan ba yun? Noong August 19. Hindi sila sumipot. Kung wala silang itinatago, bakit? Kung ano-anong dahilan, may prior commitments daw. Tignan natin ngayon. Sa susunod na Blue Ribbon, nagsabi na si Senator Marcoleta, example lang niya, kukunin natin lahat yan. Sabi niya, yung 40 cars para indemnification. Pwede pala, kung may kontraktor na takot makasuhan, pwede silang maging state witness. Ibalik lang nila yung kwarta. Example, ang naibayad sa kanila, 10 billion. Ibalik nila yun. Paano ibalik? Ibigay daw ang mga mansyon. Ibigay ang mga sakyanan. Kukunin ng gobyerno. Isubasta. Para mabawi yung pera ng taong bayan. So, nakaka-irony, ano? Naging biktima ng baha, yumaman dahil sa baha. Ito ngayon, I don't know, how do you take this one? Yung sabi ng Pangulo, I will not leave Malacanang or this office until I fix this flood control problem. Nako, how long will it take for him to solve flood control problem? Baka beyond 2028, nandyan pa rin siya. Huwag naman sana. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin na ito is, sweldo sa channel is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. Karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoan pa ga sunod. Do. Kate plaster ta musiko bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw ng kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay og Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya ug kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong og balatian ug kasing-kasing. Kaya layon ang Dios sila binas sa nagdumalan. So ora daghang salamat. Salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon og kining iyang balay
dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud natupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.